O Diyos, pinapasalamatan ka namin. Ang iyong salita ay ilaw sa aming mga paa. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kalakasan. Kung hindi dahil sa iyong salita, kami ay matagal nang nawasak sa kasamaan ng sanlibutan ito. Sa lahat ng tukso, sa lahat ng kahirapan, purihin ka, O Diyos, sapagkat ikaw ay buhay. Buhay ka sa paraang tinuturuan mo kami na hindi kami ang mabuhay, kundi ikaw ang mabuhay sa amin. O Diyos, nawa ay matanggap namin ang salita mo sa hapang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating teksto sa gabing ito ay nasa Matthew chapter 4. Ang talata ay nasa verse 16 hanggang verse 17. Ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. At sa nangalulugmok sa pook at lilim ng kamatayan ay lumuwanag sa kanila ang ilaw. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Kaninang umaga, dinala na sa atin ng Panginoon itong verse 12 hanggang verse 25. Kung bibigyan pa tayo ng Panginoon sa kasaganaan ng kanyang biyaya, magpapatuloy tayo sa chapter 5 next week. Ang chapter 5 hanggang chapter 7 ay magiging isang serye ng pangangaral na papaksaan natin ang doktrina ng hari. At sa biyaya ng Panginoon, yan ang dadalhin sa atin sa pulpito sa susunod na linggo. Next year ba sinabi ko? Next week. Okay. At pagkatapos, sasabayan natin ang exposition sa James. Well, dahil sa natatangi ang ating pagsamba ngayong gabing ito at ang ating intensyon, itong ating mga bisita ay mapaglingkuran din natin sa pangalan ng Panginoon. Bibigyan tayo ng isang katanungan. Paanong sinasabi ng banal na kasulatan na si Hesukristo ang ilaw ng sanlibutan? Paano ang Panginoong Hesukristo ay ilaw ng sanlibutan? Ang ating mga mata ay mabilis ma-attract sa maliwanag, sa kumukuti-kutitap. Ang magagandang ilaw ay nagpapakita ng kasiyahan. Ang ilaw na medyo madilim at may mahinang ilaw ay nagpapakita ng mga natatagong gawain. Subalit, mayroon pa ring larawan ng happy hours. Mabilis tayo ma-attract sa ilaw. Ang ating mga mata ay madalis maakit sa mga pabago-bagong imahe. Kaya sa panahon natin ngayon, ang mga tao, paigsi ng paigsi ang atensyon. Mas gusto nang panoorin ang maiiksing video. Minsan mas gusto na lang ang ads kaysa sa mahabang palabas. Ang misyon ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan ay ang pasimulan ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Sa mahabang panahon, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang sangkatauhan ay napasailalim sa kapangyarihan ng kadiliman. Mga kapatid, malinaw na itinakda ng kasulatan na may dalawang magkaibang kaharian.
At kailangan natin itong maunawaan sapagkat maaaring isa sa mga kahariang ito ang sumasakop sa atin. Ang kaharian ng liwanag at ang kaharian ng kadiliman. Ang kaligtasan na ipinangangaral ng Biblia kung gayon ay hindi lamang kapatawaran ng mga kasalanan, kung hindi isang aktual na pagliligtas na ang tao ay hinuhugot ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya mula sa kapangyarihan ng kadiliman. At pagkatapos inililipat niya sa kaharian ng kanyang iniibig na anak. Ang sino mang nagsasabi na siya ay pinatawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, subalit nananatili sa kapangyarihan ni Satanas, ay hindi totoong pinatawad ng Panginoon. Sa totoo pa nga, ang pinatawad ng malaki ay nagmamahal ng malaki sa Diyos. Ang pinatawad ng maliit, ang mga nagsasabing konti lang ang kanilang kasalanan at hindi sila kailangan bigyan ng malaking grasya ng Diyos, ay nagmamahal ng maliit sa Diyos. Anyway, malaki o maliit ang kasalanang pinatawad sa atin, isa lang ang punto ng pagpapatawad ng Diyos, na tayo ay matutong magmahal sa Kanya. At ito ay isang kakaiba sa paghahari ng Diyos. Ang mga tao sa sanlibutan ay naghahari sa pamamagitan ng pananakop. Ang malakas ay naghahari sa mga mahihina. Ang mga mayayaman ay naghahari sa mahihirap. At kung sino ang may pera, siya ang nasusunod. Pero hindi ganoon sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, ang paraan ng pagpapasakop ay pag-ibig. Ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. At ang nagmamataas ay binabagsak ng Panginoon. Ngunit ang tanong, paano napapasakadiliman ng tao? Maaaring magtatanong ang tao, mukhang hindi naman ako nadidiliman. Ang aking paligid ay punong-puno ng liwanag. Sa gitna ng kahirapan ng daigdig na ito, ako naman ay nakakatagpo pa ng kasiyahan sa piling ng aking pamilya, sa piling ng aking mga kaibigan. Kapag ako ay nagpe-Facebook, nakakakita pa naman ako ng kaunting liwanag. Ang sagot ay hindi sa kakulangan ng katalinuhan. Tanungin mo ang kahit sinong tao, meron siyang opinyon sa kahit anong bagay. Kung kaya nga't mahirap pagkasunduin ng dalawang Pilipino sa maraming bagay, sapagkat ang lahat ay may kanya-kanyang opinyon. Pero hindi sa kung sino ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, kung isang persona ay merong sariling pagka-Diyos, may sariling identity na hindi natin kailangang manghula, hindi natin kailangang pagchismisan ng Diyos at kumuha tayo ng mga doktrina na sa pag-aakala natin baka yun ang mga attributes ng Diyos. Ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili ayon sa banal na kasulatan, kaya tayo nagbabasa ng kanyang salita. At alam yun ng tao. Ngunit ang problema ng kadiliman ng tao ay ang kanyang tuwirang hindi pagkilala sa Diyos. Kung malaman mo si Kristong tagapagligtas, anong gagawin mo sa kaalaman na yan? Kung malaman mo na si Jesucristo ay Panginoon, anong gagawin mo ngayong nalaman mo na siya ay Panginoon? At kung nalaman mo na ang iyong kaluluwa ay nakabitin sa balance ng langit at impyerno, depende kung ikaw ay nagpasakop sa salita ni Kristo, ano ngayon ang nagagawin mo sa bagay na yan. You see, ang mga bagay na yan ay maaaring malaman ng kahit sinong tao, pero kikilalanin ba ng tao ang mga bagay na yan? Maaaring ang tao sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay nangangatuwiran na kagad sa kanyang isip. Ang mga tao na nasa kadiliman ay yaong hindi nakakakita ng mga bagay na may kaugnayan sa Diyos at sa kanyang paghahari. Lahat ng nakikita niya sa sanlibutan ay nagpapakilala ng kaluwalhatian ng tao, ng katalinuhan ng tao, ng kagandahan ng tao. Pero hindi yung sinasabi ng awit na ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos.
Ang bulag na tao, hindi niya nauunawaan kung paanong ang Diyos ay kanyang buhay. Bagamat nakakakita siya ng mga bagay sa daigdig na to, pero ang kanyang pag-iisip ay bulag sa katotohanan. Na ang lahat ng bagay na nakikita natin dito ay mula sa Diyos at para sa Diyos at tanging sa Diyos lamang. Na tayo ay dapat napapasakop sa kanyang paghahari. Kung kaya't nakita mo rito kung paano dinala ni Kristo ang liwanag sa kadiliman, dinala niya ang paghahari ng Diyos. At silang nasa kadiliman ay nakatagpo ng liwanag at sinabi ni Kristo, magsisi kayo sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Ang mensaheng tinanggap ni Juan mula sa Panginoong Hesukristo at kanyang isinulat ay malinaw, ang Diyos ay liwanag at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Kung kaya't wag natin pagkamalian ang doktrina ng Biblia, ito'y walang puwang sa kompromiso sapagkat ang Diyos ay liwanag. Maliban na lang kung tinitignan mo ang Diyos sa pamamagitan ng sarili mong liwanag at hindi ang liwanag ng Diyos ang iyong tinitignan. At napaka-importante nito sa pag-aakay ng kaluluwa sapagkat lahat ng tao ay may kanyang sariling Diyos. Ang bawat tao ay may sariling motibo bakit siya pupunta sa bahay, sambahan at pagtitiisan niya ang mga pangangaral na ito. Hindi ka ba magiging istrikto sa fundamental na aral kung ano ang Diyos? Ano ang kasalanan? Ano ang kalooban ng Diyos? Ang doktrina ay hindi kagaya ng pera na nagbabago ang halaga depende sa inflation. Ang katotohanan ay palaging katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ang pinagmulan at kinauuwian ng lahat ng bagay sa makatuwidang kabuuan ng ating pagkatao ay marapat lamang mapasailalim sa kanyang paghahari. Ano ang pinapahayag sa Revelation 4:11? Marapat ka o Panginoon naming at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nagsisilitaw at nangalilikha. Alam natin, palagi nating naririnig yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 4:4 na ang binubulag ni Satanas ay ang pag-iisip ng mga taong hindi sumasampalataya. Kung kaya't hindi nila maunawaan ang kalooban ng Diyos, bakit? Hindi bulag ang mata mong pisikal, bulag ang isip. Yan ang binubulag ni Satanas. Ang pangangatwiran ng tao. Alam natin na lahat ng gawa ng tao at lahat ng damdamin ng tao at lahat ng plano ng tao ay matuwid sa kanyang sariling mata. Kaya nga't kung ang pananampalataya ay nakadepende sa opinyon ng tao, walang kaligtasan. Bawat isa sa tao sa sanlibutan ay may kanyang pamantayan paano sa pagpunta sa langit. Samantalang hindi ganoon ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung kaya't ang tinitira ng dyablo sa tao, pag-iisip. Upang hindi niya maunawaan ang ebanghelyo, upang hindi niya makita ang katotohanan, upang ang kanyang pag-iisip ay masentro lamang sa mga bagay na lumilipas at hindi niya pahalagahan ang value ng kanyang kaluluwa, ang value ng kanyang oras, ang value ng kanyang mga ginagawa. Ang kadiliman ng tao ay nagmumula sa kanyang hindi pagkilala sa Diyos. Sa halip na ang Diyos ang maging sentro ng kanyang pansin, ang kanyang atensyon ay naaakit at nabibihag ng mga bagay ng sanlibutan. Kaya't sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Datapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng kadiliman. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan o sa material na bagay. Yan ang dahilan kung bakit kung pag-uusapan natin ang relihiyon, ang unang tanong ng tao, may pera ba dyan?
Di ba? Hanggat mag-uusap tayo ng pera, magkakasundo tayo, pero pag inumpisahan ko na ng pagkikipag-usap ng kailangan mo si Kristo, kailangan mo magsisi, kailangan mo tumalikod, matitisod na ang tao sa atin. At yan ang totoo. At hindi ka pwede maglingkod sa Diyos kung hindi ka sanay masaktan. Sa dami ng taong iiwan sa iyo sa pagsunod kay Kristo, paano ka magdadala ng tao sa Panginoon? Puro madadala mo peke. Puro madadala mo mga tao sa sanlibutan, pero hindi magpapasakop sa kaharian ng Diyos. Kaya ang problema kung gayon ay hindi neutral ang paningin ng tao. Lagi kong binabanggit sa mga manggagawa, may mga bagay na hindi tayo nakikita sapagkat hindi talaga natin makikita. Yung mga tao na hindi nakakaintindi, kahit anong focus mo, hindi mo yan magigets. Maliban na aralin mo at maunawaan mo. Kung naguguluhan kayo sa aking sinabi, bigyan natin ng ilustrasyon. Magsulat ka ng algebra, mahirap na mathematics sa blackboard. At maghapon mong titigan. Kahit sumakit ang ulo mo katititig, kung hindi mo alam isolve yan, walang masosolve yan. Ganon din naman ang salita ng Diyos. Kahit maghapon mong titigan yan, hindi yan e-epekto sa'yo kung hindi mo talaga makikita. Maliban na ang Diyos ang magdala ng liwanag sa ating mga puso. Ang problema kung gayon, hindi neutral ang paningin ng tao. May mata na para lang sa sanlibutan. At may mata na para lang sa Diyos. Ang direksyon ng kanyang pagtingin, ang nagtatakda kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. At ito ang trahedya na inilarawan ni Pablo sa Romans 1:25. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang, na pinupuri magpakailanman. At yan ay isang kasinungalingan sa sanlibutang ito, na kailangan mong dayain ang tao para makakilala sa katotohanan. Sa puntong ito, malinaw ang hatol ng kasulatan. Ang kadiliman ay bunga ng maling pagsamba. At ang maling pagsamba ay bunga ng pagtalikod sa paghahari ng Diyos. Kaya pagdating ng kaharian ng Diyos kay Hesukristo, hindi ito simpleng relihiyosong alok. Ito ay isang radikal na paglilipat ng pamamahala mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa sarili patungo sa Diyos. Hindi namin kayo hinihikayat na maging baptist. Marami ako nakitang baptist. Walang pananampalataya. Pero bakit namin ipinangangaral si Kristo? Sapagkat kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa atin, tunay ngang tayo'y magiging malaya. Mahirap maligtas. Kaya nga't ipinangangaral ng Ebanghelyo na si Kristo lang ang tagapagligtas. Pumunta ka sa Malacanang ngayon, kahit Pilipino ka, hindi ka makakapasok at hindi mo makakausap ang presidente. Kakapkapang ka pa. A-appointment ka pa. Ang daming rekotitos para lang makausap mo ang presidente. Hindi ka makakapasok. Ilang ID hahanapin sa iyo? Sinong nag-aakala sa atin na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay bigla kang papasok sa pinto at pagkatapos makakaharap mo na ang Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat? Ang masaklap dito ay ito, hindi mo alam ang pinto. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus, maliban ang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sa kapapasok ng tao ayon sa kanyang sariling kalooban kung saan saang pinto siya napapasok.
Sa pag-aakalang sa lahat ng pintong pinapasok natin, Diyos ang dulo, hindi mga kapatid. Hindi sinabi ni Kristo na maraming daan. Sinabi ni Kristo, siya lang ang daan. Pero yung daan na yan, hindi ang daan ng kasinungalingan. Huwag tayong magbuluhan at huwag tayong magpaimbabaw. Ang katotohanan ng Panginoon ay ang daan ni Kristo. Kaya, paano ngayon na ang pagdating ng Panginoong Jesucristo sa Galilea ay liwanag sa mga nasa kadiliman? Ang pangangaral ngayon ay nakabalangkas sa tatlo. Una, ito yung sagot sa tanong natin kanina, paano ang Panginoong Jesucristo ay liwanag ng sanlibutan? Paano si Jesucristo ay nagbigay ng liwanag sa mga taong nasa kadiliman? Una, ang presensya ng Panginoong Jesucristo ay liwanag. Pangalawa, ang pangangaral ng Panginoong Jesucristo ay liwanag. Pangatlo, ang pagdidisipulo ng Panginoong Jesucristo ay paglakad sa liwanag. Presensya, pangangaral, pagdidisipulo. Sa tatlong paraan na yan, ipinahahayag ni Jesucristo ang liwanag niya sa kadiliman. Isa-isahin natin. Ang presensya ng Panginoong Jesucristo ay liwanag. Ang pagiging liwanag ng Panginoong Jesucristo ay hindi lamang salita na nagpapakita na siya ay gumagawa ng mabuti. Pag sinabing ang inyong liwanag ay magliwanag sa sanlibutan, ang iniisip kagad natin, mabuting tao yan, nagliliwanag. Ibahin muna natin saglit ang ating Panginoong Jesucristo. Bagamat siya'y tunay na naging tao, at ito ay pinatotohanan ng Ebanghelyo, ang kanyang liwanag ay nag-uugat, direktang nag-uugat sa kanyang pagka-Diyos. Binanggit na natin kanina, ang Diyos ay liwanag. Bagamat ipinakikita ng Ebanghelyo na siya ay nakipamuhay sa sangkatauhan bilang tunay na tao, hindi kailanman nabawasan ang katotohanang siya ay tunay na Diyos. Ang kanyang presensya ay liwanag sapagkat siya mismo ang pinagmula ng liwanag. Ito ang malinaw na paglalarawan ni Juan sa kadakilaan ng pagka-Diyos ni Kristo. Sa John chapter 1, verse 1 to 9, tapos verse 14, ganito ang pagkakasabi, ng pasimula siya ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi napagwagian ng kadiliman. At nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin na puspos ng biyaya at katotohanan. Magandang basahin ng mahabang mga verse na yan, mga kapatid. Pero isa lang ang punto diyan. Malinaw na itinatag ni Juan na ang liwanag ay hindi lamang dala ni Kristo. Ito ay kung sino siya. Ang liwanag ay bunga ng kanyang buhay. Banal na buhay. At ang buhay na iyon ay likas sa kanyang pagka-Diyos. Bakit ko pinagdidiin-diinan ito, mga kapatid? Sapagkat isipin mo kung gaanong kadakilang ito na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao, ang Diyos ay nakipamisan kasama ng mga tao. Pero hindi alam ng mga tao. At nang sinabi ni Jesucristo ang katotohanan ito, pumulot ng bato ang mga Hudyo at nais siyang batuhin. Kaya nang pumarito si Kristo sa sanlibutan, ang pagdating niya ay automatic na pagpasok ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Isipin mo na bawat taong ipinanganak sa daigdig na to makasalanan. Ako ay makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Na lumalakad araw-araw sa kalye at nagpapatuloy sa ating buhay. Pero minsan, merong lumakad sa kalsada na walang kasalanan.
Bawat isa nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Salamat na lamang tayo yung mga sibilisadong tao, marami tayong gustong kasalanan na hindi natin ginagawa. At sa bawat dibdib ng tao, may mga nakahihiyang mga bagay na nakatago. Mga panaginip, mga pagnanasa, mga masasamang hangarin na lumalakad sa araw-araw sa sanlibutan. Subalit merong isa na ang kanyang puso ay banal. Na ang kanyang isip ay namumukad tanging nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos sa lahat ng kanyang pag-iisip. Na ang kanyang bawat paghinga ay pagsamba sa Diyos. Na ang bawat tibok ng kanyang puso ay pag-ibig para sa mga makasalanan. Bawat hakbang ng kanyang paa ay pagsunod. Minsan, 2,000 taon na nakalipas, ang Diyos ay lumakad sa sanlibutan. Hindi ba't ang kanyang presensya ay liwanag? Ang dakilang hiwaga ng Ebanghelyo ay ito, ang banal at walang hanggang Diyos ay nakipamuhay sa ating mga makasalanan upang siya mismo ang maging tagapagligtas natin. Isipin mo, ang daming taong nakinig sa Kanya pero hindi nila naisip na yung nagsasalita sa harapan nila, Diyos na. Kumain sila ng tinapay na gawa niya, na hindi nila naisip na ang nagpakain sa kanila mismo ay ang Diyos. Pero nung sinasabi ng Panginoon na sumampalataya kayo sa akin, hindi sila naniwala. Hindi siya nagpadala ng liwanag. Siya mismo ang bumaba sa ating kadiliman. At ito ang mabuting balitang ipinahayag ni Propeta Isaias. Sabihin mo sa mga bayan ng Huda, tignan ninyo ang inyong Diyos. Narito ang Panginoong Diyos ay darating na gaya ng makapangyarihan, kanyang papastulin ang kanyang kawan na gaya ng pastor, kanyang pipisanin ang mga kordero sa kanyang kamay at dadalhin sila sa kanyang sinapupunan. Isaiah 40 verse 9 to 11. Ang Ebanghelyo kung gayon ay hindi lamang mensahe ng kaligtasan. Ito ay isang pagpapakilala. Masdan ninyo ang inyong Diyos. Tatanungin kita, pag sinabing titingin ka sa Diyos, anong makikita mo? Si Jesucristo ba ang iyong Diyos? Sa presensya ni Jesucristo, ang Diyos na kapangyarihan ay dumating bilang pastor. At ang liwanag ay dumating hindi upang wasakin ang makasalanan, kundi upang iligtas at tipunin ang kanyang bayan. Pagkat hindi gusto ng mabuting pastor na ang kanyang mga tupa pakalat-kalat, kagaya ng walang magulang na hindi magnanasa na ang kanyang mga anak ay tipunin sa isang lugar. Ganon din ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pangangaral ng Panginoong Hesukristo ay kaliwanagan. At yan ay pangalawang puntos. Ang pangangaral ng Panginoong Hesukristo ay kaliwanagan. Ang salita ng Panginoong Hesukristo ay hindi lamang karunungan ng isang guro. Ito mismong salita ng Diyos. Ang kanyang mga pananalita ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating mga landas. Kung susuwayin natin ang salita ni Kristo, sinusuway natin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos na kanyang ipinahahayag ang siyang tunay na nagbibigay liwanag sa buhay ng tao, hindi naparito ang Panginoon upang gumawa lamang ng mabuti o magpakita ng mga himala. Siya ay naparito upang magdala ng mensahe. Siya ay naparito upang sa pamamagitan ng kanyang turo ay makilala natin ang Diyos. Ito ang malinaw na patotoo ng kasulatan, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak ng Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. John 1:18. Dahil dito,
Ang sentro ng pangangaral ng Panginoong Hesukristo ay hindi pansariling ginhawa, kundi pagsisisi at pagpapasakop sa paghahari ng Diyos. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at nagsabi, magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ang kanyang katuruan ay tuwirang sumasalungat sa mga makasalanang gawain at likas na hilig ng tao. Hindi ito umaayon sa kagustuhan ng laman, ngunit ito lamang ang doktrinang nagdadala ng tunay na kaligtasan. Kung hindi yan salita ni Kristo, hindi yan makapagliligtas. Dito malinaw na nahihiwalay ang mga taong tunay na nagpapasakop sa paghahari ng Panginoong Hesukristo sa mga taong nais lamang makinabang sa kanyang kapangyarihan. Ito ang hindi komportableng katotohanan, mga kapatid. Marami ang nagnanais na mga gawa ng Panginoon para sa kanilang sarili. Ngunit pag pinag-usapan na natin ang katuruan ni Kristo, marami namang hindi makikinig. Gusto natin ang pagpapala, pero ayaw naman nating unawain ang kalooban ng Diyos. Pagkagagawa na tayo ng kung ano ang kalooban ng Diyos, papatay-patay tayo. Kung gaano tayo kabilis humingi ng tawad kay Kristo, ganun din tayo kabilis umulit sa mga kasalanan natin. Isipin mo, kung ang salitang ipinangaral ng Panginoong Hesus ay salita ng Diyos, mas mabigat yan sa lahat ng mensahe. Kung kaya't hindi nga tayo naniniwala na meron pang ibang propeta na darating pagkatapos ni Kristo. Walang ibang sugo pagkatapos ni Kristo. Bakit? Yung salita ni Kristo, yun na yung salita ng Diyos. Pero isipin mo, hindi sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 20 hanggang 23, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kailan may hindi ko kayo nakikilala, sabi niya. Magsilayo kayo sa akin, kayo mga manggagawa ng katampalasanan. Totoo po sa Biblia at pinangaral ko kaninang umaga, na naparito si Kristo para sa mga makasalanan. Naparito si Kristo para sa mga taong malayo sa Diyos. Pero anong paraan niya para ang mga malayo sa Diyos ay mailapit? Ang mga makasalanan ay makatagpo ng pagsisisi. Isang mensahe na masakit sa tenga at masakit sa kalooban at masakit sa isip, magsisi ka. Ang relihiyon na hindi kagaya ng pagpapalit ng damit. Na kung saan ka makikinabang, doon ka muna. Hindi ganyan ang pananampalataya. Wala na akong ibang nakitang unyango sa kasaysayan maliban sa dyablo. Ang dyablo pwede mag-anyong banal, pwede ring mag-anyong adik, pwede mag-anyong lasinggero, pwede ring mag-anyong pastor, pwede mag-anyong disente, pwede mag-anyong salbahe. Kahit anong anyo, at kaya rin niyang mag-anyo na anghel ng kaliwanagan. Sa huli, hindi ang ating karanasan, hindi ang ating mga gawa, hindi ang ating mga titulo ang magiging batayan sa paghatol ng Diyos sa atin, kundi ang salita ng Panginoong Hesukristo. Ayan ang pinangangaral natin dito. Ito mismo ang kanyang sinabi. Sa John chapter 12 verse 46,
Ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan upang ang sino mang sumasampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Ang salitang aking sinasalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. May magsasabi, mahal ko si Kristo pero hindi ko mahal ang kanyang doktrina, nagsisinungaling ka. Sapagkat siyang tumatanggi sa salita ni Kristo, ay tumatanggi rin kay Kristo. Sa huling araw, hindi tatanungin ng Diyos kung anong relihiyon mo. Kung gaano ka katagal na Kristiyano. Ang batayan ng pagpapawalang sala sa atin ng Panginoon, ang resulta ng gawa ng pananampalataya, ang resulta ng pagkilos ng banal na Espiritu, ang resulta ng dugo ni Kristo na natapon sa krus, na tinanggap natin ng walang bayad sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Kanya ito. Dati tayong nasa kadiliman, niligtas tayo ng Diyos at nilagay niya tayo sa Kanyang kalooban. Yan ang kaligtasan. Kahabagan tayo ng Diyos. Ang kanyang mga pananalita ay hindi mula sa sarili niyang kapangyarihan, kundi sa tuwirang mula sa Ama. At ang utos ng Ama ay buhay na walang hanggan sa makatuwid. Ang pagtanggi sa salita ni Kristo ay hindi lamang pagtanggi sa isang aral, ito ay pagtanggi sa liwanag at pagpili na manatili sa kadiliman. Pangatlo, ang pagdidisipulo ng Panginoong Hesukristo ay paglakad sa liwanag. Ipinangangaral na tanging sa pamamagitan ng pagsisisi, sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, sa pagtanggap ng ating pagiging makasalanan at pagkilala kay Kristo na siya lamang ang ating tagapagligtas, ang pagsuko ng buhay natin sa Kanya, yun ang pananampalataya. Isang klase ng pananampalataya na hindi kayang gawin ng Diablo. Ang Diablo ay kaya ring magpahayag ng pananampalataya pero hindi yan susuko sa Diyos. Kahit alam niyang talo siya, igigiit niya ang katigasan niya ng ulo. Diba nakakita? Hindi ba nagbabasa ng Biblia ang Diablo? Alam niya lahat ng nakasulat diyan. Alam niya na sa katapusan ng librong ito, siya'y hinatulan na. At siya'y tatapon sa lawa ng apoy. Pero anong ginawa ng Diablo? Hanggang sa oras na ito, nilalabanan niya ang kalooban ng Diyos. At nagdadamay siya ng mga tao na walang ibang inisip sa sanlibutang ito kung hindi material. Nang nakita ng Panginoong Hesukristo si Pedro, sinabi ng Panginoon kay Pedro, Satanas ka, Pedro. Wala kang inatupag kung hindi ang kalooban ng tao at hindi mo pinagmamalasakitan ng mga kalooban ng Diyos. Katitisuran ka sa akin. Hindi ba sinabi ng Panginoong Hesukristo yan? Sapagkat ganyan si Satanas. Buksan natin sa banal na kasulatan. Nang ikinuwento ng Panginoon na siya'y magtitiis ng hirap, verse 21, 16:21 ng Mateo. Mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangan siyang pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y papatayin at muling ibangon sa ikatlong araw. Isinama siya ni Pedro at nagpasimulang siya'y pinagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa inyo. Wag sana mangyari sa iyo yan. Mamamatay ka. Maghihirap ka. Magtitiis ka. Panginoon. Kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo.
Wala namang sigurong masamang intensyon si Pedro. Gusto niya lang ingatan ng Panginoong Jesucristo. Kaya lang problema, yun ang kalooban ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon sa verse 23? Datapwat lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likod ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin. Bakit? Masama yung sinabi mo? Masama yung ginawa mo? Maaaring siguro sa pangangatwiran ni Pedro, tama yung ginawa niya. Pero anong pangangatwiran ni Kristo? Sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Doktrina. Sino mo? Panginoong Jesucristo. Pinakamatapat niyang tagasunod yan. Pedro. Pero diyan niya hinubog si Pedro. Parte yan ng paghubog ng Panginoon kay Pedro sapagkat kung si Pedro hindi niya matututunan ng kaisipan na yan, hindi siya magiging tagapamalakaya ng tao. Dadalhin mo ang tao sa Diyos. Hindi mo dadalhin ang tao sa gusto niya. Dahil yan ang problema ng tao, kaya ang tao makasalanan, lagi niyang sinusunod yung gusto niya. Kaya, ang pagdidisipulo, kung gayon, ay hindi hiwalay sa pagsunod. Ito ang isang patuloy na paglakad. At paglakad na ito ay sa liwanag. Mismong ang Panginoong Hesus ang nagsabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sinabi ni Jesucristo. Binasa natin yan kanina. Pero sa mga wala, nasa John chapter 8 verse 12, sabi niya, ang sumusunod sa akin na hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Sino ba ang nagsabi sa atin na pagsunod natin kay Kristo, hindi mabubuo ang buhay natin? Malinaw dito na ang liwanag ay hindi lamang tinatanggap, ito ay nilalakaran. Ang tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi nagtatapos sa isang pasya. Kung totoo ang pagtanggap mo kay Kristo, nauuwi ito sa isang bagong buhay, sa isang pagnanasa. Anong akala natin sa Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbubuhat ng krus? Hindi siya nahirapan. Hindi siya nabuwal. Hindi siya nasubasog. Hindi siya nagutom. Hindi siya nauhaw. Hindi ba siya kinaawaan ng mga babae sa Jerusalem? Pero imbis na sabihin niya na maawa naman kayo sa akin, kawawa naman ako, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong maawa sa akin. Ang kaawaan niyo, mga anak ninyo. Sapagkat darating ang panahon, dahil sa ginagawa ninyong kasalanan, parurusahan kay lahat ng Panginoon. Isipin mo, sinabi ba ni Kristo yun sa panahon na hindi siya naghihirap? Sinabi niya yun sa panahon na naghihirap siya. May kanta tayo, huwag kang maawa sa kalagayan ko, sapagkat sa langit ang aking tulong. Pansamantala lamang akong naglalakbay dito hanggang sa marating ko ang palasyo. Ang tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi nagtatapos sa isang pasya, sinner's prayer, taas-taas ng kamay. Ang sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo na nagsasabing sumasampalataya sa Kanya, John 8:31-32, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ang pananatili sa Kanyang salita ay patunay ng pagiging tunay na alagad ni Kristo. Kung walang pananatili, hindi ka tunay na disipulo. At kung walang pagdidisipulo, walang tunay na kalayaan.
Ang buhay ng alagad sa makatuwid ay hinuhubog hindi para sa pansariling kabanalan lamang, kundi para sa misyon. Naparito si Kristo sa sanlibutan para hanapin ang mga makasalanan. Namatay siya at inilibing at muling nabuhay, umakyat siya sa langit, iniwan niya ang misyon sa iglesia. Sino ang susunod sa Panginoon? Sino ang lalaban sa sistema ng kasamaan ng sanlibutan na ito? Sino ang maninindigan sa doktrina? Sino ang tatayo sa liwanag? Nakagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Yung sinabi ng Panginoon, magsipagsunod kayo sa akin, gagawin ko kayong tagapamalakayan ng tao. Ang mga iniligtas ng liwanag ay ginagawa niya ngayong tagapagdala ng liwanag. Sa mga bisita namin, ito ang pananampalataya ng Biblia. Ito ang aral ng Panginoon. Mabigat ba ito sa katawan? Oo. Pero paano namin ito nabubuhat? At doon namin sasabihin, biyaya ito ng Diyos. Sa pagtitiwala kay Kristo, na sana'y lubos na siyang makilala sa haba ng pangangaral sa gabing ito. Kulang ang walang katapusang pangangaral para makilala natin si Kristo. Pero ako'y umaasa sa Diyos ng isang liwanag ay pumasok sa inyong isip. Pagkat ang ipinangangaral namin ay si Kristo. Hindi ang aming sarili. Kami mga lingkod lang ng Panginoon. Ba't ginagawa niyo mga ginagawa niyo? Sapagkat ang Diyos na tumawag ng liwanag sa kadiliman ay nagliwanag sa aming puso para magbigay ng kaalaman sa pagkakilala sa Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos na nasa mukha ng Panginoong Hesukristo. Yan ang kasiyahan sa lahat ng ito. At alam kong hindi tayo binibigo ng Diyos sapagkat hindi pa ako nagkaroon ng apo sa laman. Nakita ko na ang apo ko sa pananampalataya. Nabi ko sa mga manggagawa kanina bago umalis, bago sila lumabas at humayo, basta i-enjoy nyo lang ang gawain ng Panginoon. Wag nakakita muna yung taong dinala mo kay Kristo, magdadala ng tao kay Kristo. Hindi ang kayang tumbasan ng kahit anong kayamanan. Bakit? Hindi ikaw ang sinunod nila, si Kristo ang sinunod nila. Ang Panginoon ang kanilang dapat ipangaral sa sanlibutan. Ang Panginoon ang dapat mabuo sa kanilang mga buhay. Ito ang parehong katotohanang ipinahayag ni Pedro. Si Pedro yung tinawag ni Kristo doon sa Matthew 4:19. Ano ang kanyang sinabi tungkol sa pagsunod kay Kristo? Pumasa tayo sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Walang puwang sa kasulatan para sa isang Kristiyanong pinatawad, nagsasabing pinatawad siya ng Diyos ngunit hindi sumusunod. O sa mga taong nagsasabing niligtas sila ng Panginoon ngunit nananatili sa kadiliman at hindi lumalaban sa lahat ng gawa ng dyablo sa kanilang buhay. Ang Panginoon na nagligtas sa atin ay ang Panginoong nagpapalaya din sa atin. At ang Panginoong nagpapalaya sa atin ay ang Panginoong ding nakikipaglaban para sa atin sa pamamagitan ng kanyang Santong Espiritu. Ang pagdidisipulo ng Panginoong Hesukristo ay isang malinaw na tawag. Sa pananampalataya mo sa Kanya, lumapit ka sa liwanag. Lumakad ka sa liwanag. Manalig ka sa Kanyang salita. Manghawa ka sa Kanyang salita na ipinahayag ng Kanyang kaharian. Ngayon, sa pangwakas natin, sa pangangaral na ito, sa katapusan ng pangangaral na ito, balikan natin yung talata.
Ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay hindi neutral na pangyayari. Hindi pinanganak si Jesucristo para kumain at tayo at uminom at magsayawan at maglaro at bukas ay mamamatay na tayo. Dumating ang Panginoong Jesucristo bilang ilaw ng sanlibutan. Ang liwanag ay humihingi ng tugon. Nakita mo ang liwanag sa malayo, pero bakit nakatayo ka sa dilim? Lumapit ka sa liwanag at makikita mo pati ang inaapakan mo maliliwanagan din. Ang tunay na pagsisisi ay hindi pagsisisi sa mga bunga lamang ng kasalanan. Lumalapit tayo sa Panginoon. Bakit? Nahihirapan na tayo eh. Kapag wala na tayong magagawa, gusto na natin magsisi. Ang pagsisisi sa Panginoon, dapat naiintindihan mo na iwawaksi mo rin at isusuko mo kay Kristo yung mga bagay na nagdala sa iyo sa kalagayan mo ngayon. Ito'y pagtalikod sa dating paghahari. Sinong naghahari sa buhay mo? Sinong nasusunod sa buhay mo? Kung sasabihin mo na ikaw ang nasusunod sa buhay mo, isuko mo yan sa Panginoon para magpasakop ka sa paghahari ng Diyos. Sinong nasusunod sa buhay natin? Sinong umi-impluwensya ng isip natin? Hindi nakakabaliw ang pagbabasa ng Biblia. Ang nakakabaliw, yung lahat ng nakikita mo sa sanlibutan, pinaniniwalaan mo. Sabi, yung payo doon, pinakinggan mo. Yung payo doon, pinakinggan mo. Magkaiba yun eh. Paano mo pagkakasahin sa isip mo yung mga magkaibang bagay? Ang salita ng Diyos, walang kontradiksyon. Ang nababaliw, yung nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa nito. Mga kapatid, hindi dahil sa ang Diyos ay malupit, kaya tayo hindi lumalapit sa Kanya. Aminin natin sarili natin, ayaw kasi talaga natin pinakikialaman tayo ng Panginoon. Hindi ba? Ayoko makinig ng pangangaral. Masakit mangaral si pastor. Kagaya ng ama, nasasaktan ako pag nagsasalita ako ng mabigat sa aking mga anak. Pero anong gagawin ko? Kailangan mo magsisi. Kailangan mo magbago ng isip. Pero isipin mo. Isipin mo. Kung magpapatuloy tayo sa mali nating pag-iisip at maling practice natin, hindi ba yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon mahihirapan tayo sa buhay? Kung hindi lang dahil sa Panginoon, hindi ko nasisikaping baguhin ang mga bagay na hindi na talaga mababago sa aking pag-iisip. Kaya lang ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa akin. Bakit ayokong malalapastangan ang pangalan ni Kristo dahil sa buhay ng mga nagpapakilalang Kristiyano pero hindi lumalakad sa kanyang salita? Bakit mag-aakay ako ng kaluluwa? Lahat ng mga taong sumunod kay Kristo mag-aakay ng kaluluwa. Mag-aakay tayo ng kaluluwa at titisurin ng nagpapakilalang Kristiyano na hindi lumalakad sa salita ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay hindi basta paniniwala sa katotohanan tungkol kay Kristo, kundi pagtitiwala sa Kanya bilang hari, kahit salungat ito sa gusto natin, sa kultura at sa nakasanayan. At ang tunay na pagsunod ay hindi minsanang desisyon, kundi araw-araw na paglakad sa liwanag ng Kanyang salita. Maging matapat tayo sa ating sarili. Maaaring nasa loob tayo ng iglesia, ngunit nasa labas tayo ng kaharian. Maaari mong sambitin, Panginoon, Panginoon, ngunit ayaw mo naman siyang sundin sa buhay mo.
Ang liwanag ay dumating na. Kung pipiliin pa nating manatili sa kadiliman, kasalanan na natin yun, hindi yun kasalanan ng Diyos. Ang tanong ngayon, hindi sa naintindihan mo ba? Alam kong naintindihan ninyo ang pangangaral. Bawat oras na tumatayo ako sa pulpito, sa biyaya ng Diyos, nagsisikap ako na kahit mga walang espiritu ng Diyos makaintindi. Pero ang pag-intindi kasi na ayon sa Biblia, yung nagkaroon ka ng desisyon. Tama ang salita ng Panginoon, O Diyos, mahabag ka sa akin. Alam kong naintindihan kahit ng mga bisita natin. Pero, lalapit ba talaga tayo sa Panginoon? Magsisisi ba tayo? Pinupuntahan namin kayo para mag-Bible study. Sasabihin nyo, magpapa-Bible study kayo, pag pinuntahan namin kayo doon, wala kayo. Pero gusto namin kayong turuan at dalhin kay Kristo. Magtitiwala ba tayo sa salita ng Panginoon? O naintindihan mo ang pangako ng Diyos? Paano pag dumating si Satanas, tinukso ka, magtitiwala ka ba sa pangako ng Diyos? Pagdating ng liwanag, wala nang puwang ng pag-aalinlangan. Nakita ko na si Kristo, bakit ako mag-aalinlangan? Ang kaharian ng Diyos ay dumating kay Kristo. Susuway pa rin tayo, hindi na to dahil sa hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Tumanggi na tayo sa liwanag. Maraming kasalanan na ginagawa ng tao ngayon, hindi mo na kailangang ipaliwanag na masama ang kanilang ginagawa, and yet ginagawa pa rin nila. Ano pang gagawin natin? Ang sumusunod kay Kristo ay hindi lalakad sa kadiliman. Tinatawag tayo ngayon ng Panginoon sa kaligtasan. Maaaring ang tumatakbo sa isip natin. Magagawa ko ba lahat yun? Handa na ba ako sa bagong buhay? Hindi yan ang dapat itanong natin. Sa taas ng pamantayan ng Panginoong Diyos, magtitiwala ka ba kay Kristo? Sino bang karapat-dapat sa Diyos? Wala. At sa alam mo na mataas ang pamantayan ng Diyos, pero binigyan ka ng kapayapaan ng Diyos sa harapan niya dahil sa pagtitiwala mo kay Kristo. Sa pagitan mo yan at ng Panginoon. At sa inyo lamang. Gayunpaman, napakaliwanag ng mensahe, kailangan tayong magsisi. At kailangan tayong sumampalataya sa Panginoon. Ngayon, sa mga gustong magpa-Bible study, magsabi kayo kay Brother Bong. Hindi namin kayo minamadali. Mas mabuti na inyong maintindihan ng lubusan kung sino ang inyong sinasampalatayanan. Anong dahilan? Ba't nandito tayo? Hindi ba naman ibig sabihin na lagi tayong dumadalo sa simbahan, miyembro kayo ng simbahan? Hindi. Iglesia to ng Panginoon, hindi to iglesia ng kung sinong pastor dyan, na kung sinong tao na pwede doon, yun na yun. May salita si Kristo kung sino ang iglesia. Kaya nga sinasabi namin, kung hindi pa kayo makakapag-desisyon sa ngayon, no problem. Mag-Bible study tayo. Kilalanin natin. Aralin natin. At sa dulo, kung nakita mo na ang Panginoong Jesucristo ay dapat mong pagtiwalaan at pag-alayan mo ng buhay, go. At kung nakita mo na hindi sapat si Kristo, hindi rin kita masisisi. Hindi ko sinasabing subukan nyo si Kristo. Pero sinasabi rin naman ng banal na kasulatan, huwag nating subukin ang Panginoon ng Diyos. Ang sinasabi ko, mag-Bible study tayo. Sabi kayo kay Brother Bong, gayunpaman, dito sa iglesia, kung sinasabi niyan, yun po ang pinagagawa namin.
Kung hindi sinasabi niyan at binabawal niyan, bawal yun. Sabi ni Kristo, wag. Anong karapatan ko na sabihin pwede? Kung sinabi ni Kristo gawin natin, anong karapatan natin para sabihin natin hindi natin gagawin? See? Sa loob ng iglesia, sa kaharian ni Kristo, may malaki ang pinagkaiba ng liwanag sa dilim. Huwag nating kakalimutan yan. Manalangin tayo. O Diyos, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin. O Diyos, mahabag ka sa amin. Pagliwanagin mo ang iyong salita sa aming puso, sa aming mga paa, at sa aming mga isip. Kahabagan mo kami. Palakasin mo kami. Na kami ay makapanalig sa iyo kagaya ng pananalig ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat sa kanyang presensya. Salamat sa kanyang buhay. Salamat sa kanyang kamatayan. Salamat sa kanyang muling pagkabuhay. Salamat po, O Diyos, sa kanyang pagbibigay ng buhay para sa amin. Ilang beses na namin narinig ang Ebanghelyo, ang kailangan namin ay determinasyon. Kailangan naming magdesisyon. Huwag na naming ipabukas ang mga desisyon ito. Gayunpaman, sino ang makakapagdesisyon hiwalay sa iyong biyaya? Kaya't kahabagan mo ang lahat ng kaluluwa na nandito. Una sa iyong mga anak na tinawag mo na sa kaliwanagan. Tinawag mo na sa pagsunod kay Kristo. Tinawag mo na para lumakat kasama mo. Ang aming mga patutuo ay pinapanood ng mga tao. Inaakay namin sila ngayon sa iyong salita. Alam naming hindi kami magiging sapat kung sa aming sarili hindi kami karapat-dapat na maglingkod sa iyo. Pero sino ba ang karapat-dapat? Kung kaya't, kung hindi dahil sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, na una kumilos sa aming mga buhay, pangalawa nakita namin sa patutuo ng iglesia na binubuo mo, at natuto ang mga anak mo na sumampalataya sa iyo. Tulungan mo mga kapatid namin. At mahabag ka sa mga bina-Bible study namin. Makapagpatuloy nawa kami sa iyong kabutihan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.